Kung bago ka pa lang sa channel na ito, make sure na basahin mo muna ang mga reminders na matatagpuan sa ating comment section sa ibaba. Okay, let us now proceed with Punnett square. So what is a Punnett square? So basically, a Punnett square is a grid that enables one to predict the outcome of simple genetic crosses. Okay, what it does is to simulate two organisms reproducing sexually, examining just one or few of the many genes that get passed on. Now, the completed Punnett square shows every possible way the offspring could inherit that particular gene and what the chances are for each result. So what are the steps in performing the Punnett square? So let's have the steps. Number 1, name the alleles involved. So you will have to choose a letter to represent the alleles. Now, you will have to write the dominant allele with any capital letter and the recessive allele with the same letter in lowercase. Gaya nung ating ginawa, pinakita kanina. Say for instance, in this problem, in guinea pigs, short hair is dominant over long hair. What type of offspring do you expect if you crossed a homozygous short-haired guinea pig to a homozygous long-haired one? So para daw makapag-perform ng Punnett square, ano yung unang dapat gawin? You've got to name the allele involved. Ano ba yung mga alleles na involved dito? So in the problem, ano ba yung trait na binabanggit dito? Sabi, in guinea pigs, short hair is dominant over long hair. So we're talking here of the hair. Ano, gano'ng kahaba yung buhok nung guinea pig? Yung gene para doon. So, kailangan mo nating i-name kung ano yung alleles na present. So, gawa tayo ng legend para meron tayong guide. You have the two alleles are short hair and the other one is the long hair. Kumbaga ito yung versions ng gene na present doon. Ano? So, sabi dyan, choose a letter to represent the alleles. Paano nga tayo nag-represent? Capital letter for dominant and then small letter for the recessive. Sabi dito, short hair is dominant. So, gaya na gawin natin, kunin natin yung first letter dun sa dominant trait. So, this will be represented by capital S, and then yung recessive trait naman, yung long hair, will be represented by small letter S. Same letter sila, pero yung isa capital para sa dominant, and then small letter or lowercase para naman sa recessive. So that's our first step. You've got to name the alleles, ilagay yung letter that represents that. Let's have the next step. Check each parent's genotype for that trait. Ano daw yung genotype? Sabi natin kanina, yung genes na taglay-taglay noong parent for that particular trait. Ituloy natin. Sabi, in guinea pigs, short hair is dominant over long hair. What type of offspring do you expect if you crossed a homozygous short-haired guinea pig to a homozygous long-haired one? So ano daw yung genotype noong parent? Yung una would be homozygous short-haired. Ano nga pag homozygous? Magkapareho ng allele na taglay-taglay. So magkapareho daw na short. Ngayon, paano natin ilalagay yung short? Sabi dito, yung short yung dominant, kaya capital S. So, para isulat yung homozygous short, dalawang capital S. Ito yung unang parent. Okay? Identify na natin yung genotype ng isa. Now, i-cross yan saan? Dito sa isa, homozygous long-haired. So, homozygous, magkapareho pa rin daw na allele. Kaya lang, in this case, long-haired naman. Diba sabi kanina, yung long hair, yun yung recessive. Kaya small letter S. So, homozygous long-haired, homo, same or one. So, ito pareho na small letter S. We have the homozygous short-haired and the homozygous long-haired. Na-identify na natin yung genotype noong mga parent. Ano yung susunod? Next step is to draw a 2x2 square. And you've got to leave room above the box and to its left. Okay? So, atin mo nang isulat yung ating legend kanina. Yung alleles na involved would be short hair and long hair. So, sabi sa problem, yung short hair, yun yung dominant, kaya siya ang capital, long hair yung
recessive, siya yung small. Yung parents involved, yung genes nila, isang homozygous na short-haired at isang homozygous na long-haired. Kaya small letter. Third step daw, gawa ka na ng 2x2 na square. Ito na yung pinaka-Punnett square mo. Tapos, you've got to leave room above the box and on its left. Ano na yung susunod? Next is for you to label the rows with one parent's genotype and the columns with another parent's genotype. You've got to separate the alleles of the parents in each row or column. So dito, ito daw, itong genotype ng isa ilagay sa gilid, itong genotype, yung alleles ng isa ilagay naman sa kabilang gilid at paghiwalayin sila. Okay? So gawin natin, itong isa, lagay natin dalawang capital S at itong sa kabila naman, dalawang small letter S. So you have your one parent here and the other parent on at the top. Okay? So yun daw ang next step. Ano yung susunod? Sabi, naku na, paano na? Complete the Punnett square by having each box combine the letters from each rows and columns. Complete daw yung box sa pamamagitan ng pagsasama ng letter na nasa taas at letter na nasa gilid niya. So itong dalawa, pagsasamahin, lalagay dito. Itong dalawang letter na to, pagsasamahin, ilalagay dito. Dalawang letter na yan, ilalagay dito. Dalawang letter na yan, ilalagay dun sa loob. Now, take note, if there is a dominant allele, write it first before the recessive one. Pag merong isang capital letter, laging unahin yung capital letter. So pagsamahin na natin, you have your capital S and your small letter S. Itong dalawa naman, ganun pa rin. Capital S, small letter S. Capital S, small letter S. Pinagsasama lang natin yung dalawa. Dito naman, you have capital S and small letter S. So, ano nang susunod? Next would be for you to interpret the Punnett square by determining the genotype and the phenotype. Take note, we're trying to find out here the probability. Probability na yung magiging offspring ay ganito yung lalabas, ganito yung mamamana na ng mga genes at ganitong particular na trait yung magmamanifest o lalabas sa physical characteristics niya. Take note, itong bawat isa sa kahon dito constitute 25% na chance ng pag-appear o pagkakaroon. So, lahat yan, 25%. Pantay-pantay. Pag binuo mo, 100%. Okay? So, interpret natin yon ito by determining the genotype and phenotype. Tanda pa yung pinagkaiba nitong dalawa? Gaya ng pagkaka-define natin kanina. Sabi natin, when we speak of genotype, at tinutukoy dito yung mga genes. Na taglay-taglay ng isa. Kapag naman phenotype, yung physical characteristic na. Given that genes, ano yung magmamanifest? Ano yung lalabas na physical trait or characteristic? Yun yung phenotype. Dumaan tayo sa genotype. So, titingin tayo ngayon dito sa ating Punnett square at titingnan natin kung ano-ano ba yung mga combination ng mga alleles na na-form natin. Dito, makikita natin, iisa, pare-pareho. Puro capital S and small letter S. Ano ang tawag dito? Kapag ganito yung na-form? Homozygous or heterozygous? So, heterozygous ito. So, heterozygous itong na-form. Ilang percent? So, lahat siya ay 25%. If we add all this, 100% na makukuha ng mga offspring ay heterozygous. Na genes. Okay. Or pwede rin sa iba, pwedeng ilagay 1/4. Or 4/4 or 1. Kasi lahat siya ay heterozygous. Isang capital S, isang small letter S. Now, phenotype. Pagdating sa phenotype, i-interpret na natin to. Given this, ano yung physical characteristic na magmamanifest? Pag meron kang isang dominant, ano ang sabi ng law of dominance? The presence of a dominant allele masks or covers prevents the recessive allele from manifesting. So, pagka ganito, isang capital, isang small, ang magmamanifest ay yung capital letter. So, ang physical characteristic na lalabas dyan would be short hair. Ilang percent? 100%. Or 4/4. So, ito yung interpretation niya. So, pag meron ka palang isang pure na short-haired guinea pig at isang pure na long-haired guinea pig, automatic,
ang magiging offspring niyan lahat ay short-haired na guinea pig. Wala diyang lalabas na long-haired. Kasi, makikita mo dito, meron lahat yung na-form natin na present na dominant trait. At kapag may dominant, yun lagi ang nagmamanifest. Okay? So, ganun ang nangyari. So, you have here the parents. If we're going to combine these two, so, ito yung pure na short-haired times pure na long-haired, ang magiging offspring niya, lahat ay puro hybrid. Ano? Heterozygous. Okay? At lahat ito, pag nag-manifest yan, puro short-haired. Ano? Itong nasa taas, ito yung ating parents. Itong unang generation na ito, na mga produce ng mga offspring, ito yung tinatawag naman natin na F1 generation or the filial 1 generation or first filial generation. Okay? Now, so ganyan. Ano? So na-predict niya. Kapag may lumabas dito na long-haired, hindi yun galing dito sa dalawa na ito. Probably may nakasingit na iba. Okay? So, yun yung ampon. Kasi dapat, supposedly, given this, ito lahat hybrid yung lalabas. Okay? Now, paano pa ganito? What if we crossbred two heterozygous short-haired guinea pig? Itong dalawa na ito, na heterozygous short-haired, itong dalawa, pag sila ang pinag-crossbreed, what will be the resulting offspring? So, yun naman ang ating itry. So, itry naman natin itong problem na ito. Paano kung dalawang heterozygous na short-haired guinea pig? So, gawa muna ulit tayo ng legend. Okay? First step, we've got to name the allele. So, ganun pa rin. Yun pa rin naman, same na problem, binago lang yung involved, di ba? Short hair would be capital S. Long hair would be small letter S. Okay? So, same pa rin. Ito ang dominant, ito yung recessive. Kaya nagbago na yung mga organisms na involved. Okay? Yung parents natin dito. So, dalawang heterozygous short-haired. Paano nga pag hetero? Magkaiba. Many or different. Pero short-haired pa rin. So, paano natin siya i-represent? Itong genotype nitong parent. So, hybrid ito. Isang capital, isang small. Hetero, kaya kasi kaiba. Yung allele na present. Sabi, dalawang ganito. So, dalawa na heterozygous yung magko-crossbreed. Okay? Pero take note, pareho yan na short-haired pa rin. Kaya lang, hindi siya pure katulad nung kanina. Okay? Na parehong dominant. Hindi siya ganito. Okay. So, ano yung susunod na step? We've got to make a 2x2 square. Kapag nakagawa na, itong alleles or genes noong parent, ilagay sa side, itong isang parent, on one side, isang capital, isang small, isang capital, isang small. Kapag nailagay na sila, kukumplituhin na yung Punnett square natin. Pagsasamahin yung nasa column at nasa row niya. So, pag pinagbangga natin itong dalawa, ano yung mafo-form natin? Dalawang capital S. Right? Ito naman, isang capital S, isang small letter S. Itong isa naman, isang capital S, isang small letter S. Take note, kapag may dominant or may capital letter, siya lagi ang inuunang isulat. And in this case, you have a 2 small letter S's. Okay? So, take note, bawat isang kahon ay 25% yung chance. Okay? Ang pagkakaroon o pagmamanifest niya. So, kapag nabuo na natin to, let's proceed with the interpretation, determining the genotype and the phenotype. So, kapag genotype, tingnan lang natin yung mga genes na nabuo natin. Yung combination, we have here, meron tayong dalawang capital S. So, ito yung ating homozygous dominant. Magkapareho, tapos parehong dominant. Okay? And then we have here, ito, isang capital S, isang small letter S.
This is heterozygous. And then, meron tayong isa, dalawang small letter. This time, homozygous recessive naman. Magkapareho, pero parehong recessive, parehong maliit. So, ano yung mga percentage of getting this homozygous dominant would be 25% kasi isang kahon lang, or 1/4. Itong heterozygous naman, dalawa. So, 25% plus 25%, you have 50%, or 2/4, or 1/2. Tama, 50%. And then, yun namang homozygous recessive, dalawang maliit, isa lang. So, that's 25%, or 1/4 din. So, ito yung likelihood na ito yung magiging genes noong offspring based on the genotype. Proceed naman tayo sa phenotype. Again, physical characteristics. Interpret na natin yan. Ito, anong kalalabasan nito? Parehong dominant. Short hair or long hair? So, short hair. Paano pagka ganito? Isang dominant, isang recessive, heterozygous. Ihap natin yung law of dominance. Kapag may dominant trait, automatic imamask niya yung recessive trait. So ito, short hair pa rin ang kalalabasan. So yung likelihood na ang magiging anak ay magkakaroon ng short hair, pag-a-add natin itong dalawa. Ipag-a-add natin yan. So 25% plus 50%, 75%. Mas mataas ang likelihood na short-haired yung anak. Pero meron pa rin chance na maging long-haired. See here, natira 25%. So, dito, pwedeng 3/4 and then 1/4. Okay? Dito, sa genotype, yung combination ng genes na present. Kapag naman phenotype, ano na yung magiging physical characteristic noon? Ano na yung magmamanifest mismo? Okay? Kaya, nakita nyo dito, pinagsama natin yung sa homozygous dominant at heterozygous. Kasi pag heterozygous, lagi naman yung dominant trait ang lumalabas. Okay? So, ganon. So, lagi, kapag ganito, di ba kanina, meron tayong ginawa, yung parent, parehong purebred, tapos, nagkaroon sila ng offspring, di ba, puro hybrid, puro heterozygous. Sabi natin, ito yung ating first filial generation. Nung atin naman pinag-cross na itong dalawa, parehong hybrid, tulad nito, yung naging offspring na niya, ganito. Isang homozygous dominant, dalawang heterozygous, at isang homozygous recessive. This time, ito naman yung tinatawag natin na F2 or second filial generation. Ito yung sa parent, first filial generation, and then the F2, the second filial generation. Kapag ganito na parehong hybrid ang pinag-cross, automatic laging ang genotype, ang ratio niyan ay 1:2:1. 1 nung homozygous dominant, 2 noong heterozygous, 1 noong recessive. At kapag naman phenotype, 3:1. 3 noong, or 75% noong dominant, and then 25% or 1/4 noong recessive. Okay? So, lagi yan. Laging ganito yung lalabas. So, nakuha ba? So, yun. So, dito, makikita natin yung sinasabi kanina. Kung titingnan, yung mga parent, parehong short-haired. Paano kung ang lumabas na anak ay long-haired? Automatic by ampon na yon? Hindi. Kasi yung mga magulang naman, ay hindi naman sila pure. Sila ay hybrid. Meron sila doon na present na recessive trait, yung long hair. Kaya lang, namamask. Now, nung nag-crossbreed na, nagkataon, itong dalawang ito, sila ang pareho nagsama, lumabas sa'yo, nagkaroon ng long hair. So, hindi naman automatic na dahil agad ikaw ay ampon. Kundi, yung present na recessive trait na yon sa'yo nagmanifest. Okay? That's basically how you perform a Punnett square. Nakuha ba? Anyway, kung medyo nahirapan, pwedeng balikan yung video natin. Pero mag-try pa tayo ng ilang problems. Okay? Let's have sample problem number 1. So,
In humans, tongue rolling is dominant to non-tongue rolling. So yun pala ang kakayahan na mag-roll ng dila na ganito, yun pala ay trait din. Controlled by genes. Yung daw tongue rolling, yung ability to be able to roll your tongue, that is dominant over non-tongue rolling. Ito yung recessive na trait. Now, what would be the expected type of offspring if a homozygous tongue roller were crossed to a heterozygous tongue roller? Okay, so ano yung may expect natin na offspring dyan? So ano yung steps natin? Sige, doon tayo sa unang step, i-identify muna yung mga allele na present. Gawa tayo ng legend. So we're talking here of tongue roller, yung kaya mag-roll ng dila, at non-tongue roller. Okay? So, sabi dyan, yung tongue roller, yun yung dominant. Tongue rolling is dominant over non-tongue rolling. So, sino ang ating i-represent ng capital letter? So, siyempre, itong tongue roller. Kunin natin yung kanyang first letter T at yun yung mag-represent sa kanya. Since ito naman yung recessive, siya naman yung represented by small letter T. So, nakuha natin yung first step. Ano yung second step? We've got to determine the genotype of the parent. Ano ba yung genes sa taglay-taglay noong mga parents? So, sabi dyan, expected type of offspring if a homozygous tongue roller. So, homozygous. So, dapat pareho. Pero parehong malaki, parehong maliit. Tongue roller, yun yung dominant trait. So, dapat yung homozygous tongue roller, dalawa yan na capital T. Ang i-cross sa kanya ay heterozygous tongue roller. So, pag heterozygous, different naman. At alam natin, kapag heterozygous, combination ng isang malaki at isang maliit na letter. Okay? So, ito, pure na tongue roller, itong isa hybrid na. Okay? Sinunod lang niya yung law of dominance, kaya tongue roller pa rin. Na-mask niya itong non-tongue rolling. Okay? So, third step natin, gawa na tayo ng square. 2x2 na square. Tapos, ang fourth step daw, ilagay sa gilid itong mga genes na ito. Paghiwalayin. So, capital T, capital T, capital T, small letter T. Isang parent, ito yung isang parent. Ano na yung fifth step? I-cross na natin, pagsasamahin, yung nasa taas at nasa gilid ng bawat isang box. So ito, pag pinag-join mo, dalawang capital T. Dito naman sa kahon na to, pag pinag-join mo silang dalawa, isang capital, isang small. Dito, dalawang capital T, at ito naman, isang capital T, isang small. Okay? Take note, bawat isa dyan constitute 25% chance. Okay? So, pag nakompleto mo na, you will have to interpret that by determining the genotype and the phenotype. So, pag genotype, tingin ka dun sa kahon mo, tingnan mo yung combination ng mga nabuo. Ano yung mga combination na buo? Capital T na dalawa at isang capital T, isang small letter T. So, yun lang naman, So, lagyan natin dito yon. Dalawang capital T, so this is your homozygous, dominant or recessive? Dominant. Kasi parehong malaki. And then, itong isa naman would be capital T, small letter T. Ito naman yung heterozygous mo. Ilan yung percentage? Tig-dalawa. So, 25 plus 25, you have 50%. Itong isa, 50% din. So, pwedeng 2/4 or 1/2. Pag iyong sinimplify. Okay? So, yung likelihood na ito yung makukuha nung offspring, 50%, ito namang heterozygous, 50% din. Pero let's go to phenotype, yung physical characteristic mismo na magmamanifest. Anong interpretation natin dito? Kapag homozygous dominant, automatic, yon? Tongue roller or non-tongue roller? Ang dominant ay tongue roller, so automatic, kapag parehong tongue roller ang lalabas dyan. Kayang mag-roll ng kanyang tongue.
Now, in terms of this, heterozygous, meron kang capital, automatic, law of dominance, madodominate niya yung recessive trait, ang lalabas pa rin ay tongue roller. So, ang phenotype nito, kung magko-cross ka ng isang homozygous tongue roller, isang heterozygous tongue roller, isang pure at isang hybrid na tongue roller, dapat ang anak niyan lahat can roll their tongue this way. So, 100%. Okay? So, kapag may lumabas na anak na hindi kaya mag-perform ng ganon, probably ay hindi itong dalawang combination na ito. Iyon, ano. So, pwede ampon. I want you to try sample problem 3 on your own, following the different steps. Ano, let me read the problem. In humans, brown eyes are dominant over blue eyes. Okay? So, alam niyo na agad kung ano yung alleles, yung trait at yung alleles na present. What type of offspring would you expect if you crossed a heterozygous brown-eyed person to another heterozygous brown-eyed person? So, I want you to perform yung ating 6 steps na ginagawa. Tapos, for my students, I'll be giving plus points for those who will be able to type in the comment section the genotype and the phenotype. Ano na mapoproduce natin given this cross, okay? Given this monohybrid cross. So, hindi ko papakita yung sagot, pero in the following days, I'll be posting the answer in the comment section. So, yung mga katama, bibigyan natin ng points. Yung mga magta-try din, bibigyan din natin ng points. Ano. Let us now review the steps in performing the Punnett square, okay? So, first, you've got to name the alleles involved. Choose a letter to represent the alleles, usually the first letter of the dominant trait. Okay? Write the dominant allele with any capital letter and then the recessive one with a small letter. Check each parent's genotype for that trait. So, ito din ginagawa natin kanina. Ano? Draw a 2x2 square, living room above the box and to its left. Kasi for the fourth step, you've got to label the rows with one parent's genotype and the columns with other parent's genotype. Then you've got to separate the alleles of the parent in each of the rows and columns. Fifth, complete the Punnett square. Pag samahin na yung letter na matagpuan sa kanyang taas at sa nasa gilid. You join that. If there is a dominant allele, write it first before the recessive one. And then interpret the Punnett square by determining the genotype and the phenotype. Okay? So, should you have any questions, you can comment that down in the comment section below or send that in our GC for my students. Hopefully, this has helped you. You'll be needing this in our next topic, which has something to do with non-Mendelian patterns of inheritance. So, kung may mga parts na hindi pa naunawaan, pwedeng balikan yan mamaya at panoorin ulit. Okay, hopefully this video has helped you. Maraming salamat sa inyong oras and goodbye everyone. See you on the next video.